Hinihinalang may kaugnayan sa Pogo ang pagdukot sa isang estudyanteng Chinese na pinutulan pa ng daliri ng mga kidnapper ayon sa PNP. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan din ito sa pamamaril sa isang restaurant sa Makati noong isang taon. May unang balita si June Veneracion. Matapos ang 5 araw sa kamay ng mga kidnapper, nailigtas ang 14 anyos na estudyanteng Chinese. Inabandona siya ng mga kidnapper at natagpuan ng mga pulis sa bahagi ng Macapagal Avenue sa Parañaque. Agad siyang dinala sa kanyang ama at pagkatapos ito ay dinala sa ospital. May benda sa kamay ang binatilyo na pinutulan ng daliri ng mga kidnapper. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, February 20 dinukot ang biktima. Pasado alas 2 ng hapon ang uwian nito sa eskwela, pero mag-aalas 4 na ay wala pa. Nakita ang SUV na sundo ng binatilyo sa may C5 southbound. Noong Biyernes, nakitang patay sa loob ng isang sasakyan ang driver ng biktima. In that vehicle yielded information regarding the syndicate which was operating, which operates in this manner. Now, the contents of that include pictures, conversations, cell phone numbers, strategies, casings of how they would do the job. Pinatutubo sa halagang $20 million ang binatilyo, pero naibaba ito sa $1 million. Habang may nangyayaring negosasyon, gumagawa na raw noon ng paraan ang PNP Anti-Kidnapping Group para matumbok ang kinaroroonan ng biktima at mga kidnapper. Nung Lunes ay nag-yield na ang AKG ng positive results out of the evidence found nang nagbiting na ng signal ang mga cellphone ng mga abductor. You have to understand that this group is very sophisticated. Yung tawag nila at kung nasaan yung bata ay magkahiwalay na lugar. Pero ang daming numerong naiwan doon. Sinundan ng PNP ang na-detect na signal mula sa mga kidnapper hanggang sa ma-rescue na nga ang biktima. Ayon sa PNP, walang binayarang ransom. Ito po ay dahil po sa tinatawag natin na technical lead na sinundan ng AKG at yung human intelligence po na pinagsama. Kaya po napilitan na ibigay na lang po ng mga kidnappers po yung, o ng mga abductors yung pong batang estudyante. Base sa investigasyon, posibleng may koneksyon sa Pogo ang pagdukot sa biktima dahil dating nasa Pogo business ang ama nito. May isang anggulo pa ang iniimbestigahan ng PNP na may kinalaman sa negosyo ng pamilya ng biktima. Ang ama raw ng bata ay may tuturing na big time sa larangan ng e-selling. Ang tinutumbok po natin dito, yung kanyang involvement po dati sa Pogo at yung pong kanyang mga business associates doon sa kanyang e-selling business po ng merchandise. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan ito sa harapang pagbaril ng isang Chinese sa kapwa niya Chinese sa loob ng isang restaurant sa Makati City noong 2024. Ang lalaking namaril, sinasabing person of interest sa pagkidnap sa estudyante. Sinasabing posibleng may kaugnayan sa sindikatong galing sa Pogo operations. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. We are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. Para sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi, iba raw sa karaniwan ang nangyari sa binatilyo. Very sadistic type of kidnapping only this time. It's a very inhumane way of treating the victims. And we have never encountered that before. Dati, yung mga victims na ganyan ang treatment where they torture the victims, like they cut the finger, adults and Pogo related. This family is in no way related to the Pogos. Ayon sa grupo ni Angsi, na Movement for Restoration of Peace and Order, dumami ang mga kaso ng kidnapping simula nang magsara ang mga Pogo sa bansa. Sa buwan lang ng Enero, 4 lang naitala. Most of the perpetrators are still the Chinese syndicate, but the victims are not all Pogo related. The government is caught flat-footed
hindi sila prepared what to do, no? Mga Filipino drivers are without jobs. And not just the Chinese are without jobs. We have to be more vigilant with these things happening now. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, The PNP is on top of the situation. Hindi nagpapabaya ang PNP. We have the tools necessary to fight crime. The people around me now, I vouchsafe for them. They are doing a good job. We will never let down our guard against criminality. base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, ika-8 kaso na ito ng kidnapping ngayong taon. 5 raw ang naresolba na at 3 ang iniimbestigahan pa. Ipinag-utos na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na tugisin ang mga sindikatong nasa likod ng mga kaso ng kidnapping na ito. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.